Kumusta mga kasaliksik? Ang Ukraine ay muling umabante matapos ang mga linggo ng mahigpit na sagupaan sa Sumy Oblast, isa sa mga pinakapinagtatalunang teritoryo sa rehiyon. Muling nabawi ng Armed Forces of Ukraine ang kontrol sa bayan Andriivka. Isinagawa ang isang mabilis at taktikal na operasyon noong ika-14 ng Hunyo sa pamumuno ng 225th Separate Assault Regiment. Isang unit na naging pangunahing puwersa sa kontraopensiba sa hilagang silangan ng bansa. Hindi inaasahang magiging sentro ng labanan ang Andriivka. Isang maliit na pamayanan sa hilagang bahagi ng Sumy. Wala itong makabuluhang infrastruktura at halos walang populasyong may saysay sa labas ng lokal na komunidad. Ngunit ang kinalalagyan nito, ilang milya lamang mula sa hangganan ng Russia, ay ginawang pangunahing target ng Moscow simula pa noong sinimula nito ang summer offensive sa Sumy. Sa estratehikong pananaw, ang kontrol sa Andriivka ay nagbibigay daan para sa mas malalim pang penetrasyon sa loob ng Ukrainian territory. Isang posisyon na ninais makuha ng Russia upang makabuo ng tinatawag nilang buffer zone. Noong ika-4 ng Hunyo, kinumpirma ng mga mapagkakatiwalaang source gaya ng Pravda.ua at ng Deep State Telegram channel na ang Andriivka ay nasakop ng Russian forces. Kasama ng Andriivka ang kalapit na Vodolahi at iba pang maliliit na pamayanan na madaling nakuha ng kaaway sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na wave assaults. Karamihan ay gamit ang mga motorsiklo at all-terrain vehicles. Gamit ang ganitong mabilisang paglusob, sinubukang buwagin ng Moscow ang linya ng depensa ng Ukraine sa Sumy. Ngunit hindi pumayag ang mga Ukrainian troops na manatili sa defensive stance. Halos 10 araw matapos ang pagkabagsak ng Andriivka, inilunsad ng Ukraine ang isang agresibong operasyong militar. Pinamunahan ng 225 Separate Assault Regiment ang pagsalakay at matagumpay na nabawi ang nasabing bayan noong ika-14 ng Hunyo. Ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ang operasyong ito ay hindi lamang naging simbolo ng lakas ng loob ng Ukrainian forces, kundi nagsilbing palatandaan na handa ang bansa na makipaglaban para sa bawat pulgada ng kanilang teritoryo. Ang operasyon ay isinagawa ng may kahusayan at bilis, isang malinaw na patunay na ang mga unit ng Ukraine ay higit na handa at may kakayahang makipagsabayan sa mga puwersa ng Russia sa larangan ng digmaan. Sa kanyang opisyal na pahayag noong araw ng tagumpay, sinabi ni Zelensky, partikular at makabuluhang atensyon ang ibinuhos sa direksyon ng Pokrovsky at sa mga border area ng ating Sumy region. Pinamumunuan natin ang pagbawi sa ating teritoryo doon. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga unit na nagtamo ng tagumpay, lalo na sa 225th Separate Assault Regiment para sa matagumpay na operasyong opensiba sa border area at sa pagbawi ng Andriivka. Maraming salamat mga sundalo. Ang 225th Separate Assault Regiment ay may mahaba at matatag na kasaysayan ng serbisyo sa gitna ng digmaan. Itinatag bilang isang assault battalion noong ika-8 ng Marso taong 2022, ang unit ay unang nag-operate sa Kharkiv Oblast bago i-redeploy sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Naging bahagi ito ng malulupit na labanan sa Avdiivka noong maagang bahagi ng taong 2024 at kabilang din sa mga pangunahing puwersa sa Kursk Offensive noong tag-init ng parehong taon. Noong Pebrero ng kasalukuyang taon, pinalawak ito at ginawang buong regiment, kasabay ng paghina ng Kursk Offensive at muling paglusob ng mga puwersang Russian sa nasabing lugar. Posibleng ang repositioning ng 225th sa Sumy ay resulta ng taktikal na pagsasaayos matapos ang mga pagbabagong teritorial sa Kursk. Mabilis nilang naipuesto ang kanilang sarili sa border at agad na isinagawa ang pagpaplano at pagsakop muli sa Andriivka. Ang tagumpay ay hindi lamang pagbawi ng teritoryo kundi isang estratehikong hakbang upang buwagin ang momentum ng Russia sa Sumy front. Ayon kay Zelensky, ang labanan ay nangyayari mismo sa border. Dapat ninyong maintindihan na napigilan natin ang kaaway diyan. Ang pinakamalalim na posisyon ng labanan ay nasa 7 kilometro mula sa hangganan. Mula sa dating okupado ng Russia na ngayon ay isang liberated zone, ang Andriivka ay muli ng pinagtitibay bilang Ukrainian-controlled area.
May ulat na may mga natitirang puwersang Russian na nagkubli sa paligid matapos ang unang pagsalakay ng Ukraine. Ngunit sa loob ng halos isang linggo ng mabigat na clearing operations, lahat ng natitirang sundalong Russian ay alinman ay napatay o napalayas. Isang post mula sa Deep State Telegram channel ang nagsaad, matapos ang matagalang labanan at pag-clear ng Andriivka mula sa mga puwersang Russian, matagumpay na nakuha ng 225th Separate Assault Regiment ang kontrol ng lugar. Dahil dito, na-divert ang mga puwersang Russian mula sa ibang pamayanan at napigilan ang mas malawak pang paglusob patungo sa mga estratehikong target gaya ng Hotin at Pisarivka. Dalawa ang malinaw na benepisyong dulot ng pagbawi ng Andriivka. Una, napahina nito ang kapasidad ng Russia na magpalawak ng kontrol sa mga karatig na bayan dahil napilitang ituon nila ang kanilang lakas sa pagtatanggol ng Andriivka. At ikalawa, nabalewala ang ilang linggong plano at pagtatrabaho ng Russia para gawing springboard ang nasabing bayan para sa mas malalim na opensiba sa Sumy. Dahil dito, bumalik sa simula ang plano ni Putin, pero ngayon may karagdagang casualty pa ang kaniyang mga tropa. Bilang paghahanda sa anumang muling opensiba, ipinuwesto ng Ukraine sa Andriivka ang 110th Motorized Rifle Brigade. Ang layunin, gawing impenetrable ang lugar sa susunod na pag-atake ng mga Russian ATVs at motorcycle units. Maging ang pinakabanayad na opensiba ng Moscow ay sasalubungin na ngayon ng pader ng depensang armado at handang lumaban. Ngunit higit pa sa anumang pang-militar na tagumpay, ang pagkakabawi ng Andriivka ay nagbigay ng moral na panalo para sa buong Ukraine. Isa itong simbolo na kahit sa gitna ng paulit-ulit na opensiba ng isang mas malaking kalaban, hindi sumusuko ang Ukrainian Armed Forces. Sa halip, sila'y bumabangon at sumusugod pabalik. Sa likod ng tagumpay sa Andriivka, hindi nagpahinga ang sandatahang lakas ng Ukraine. Matapos ang matagumpay na muling pagsakop ng 225th Separate Assault Regiment sa Andriivka, agad na isinunod ng Ukrainian Armed Forces ang kanilang atensyon sa susunod na kritikal na target. Ang bayan ng Yunakivka, isang maliit na pamayanan na nasa humigit kumulang 4 na milya lamang mula sa border ng Russia. Ang Yunakivka ay isa sa mga lugar na noon pa man ay dinumog ng kaguluhan. Subalit sa kabila ng laki nitong hindi lampas sa mga karaniwang rural village, naging sentro ito ng estratehikong tensyon at madugong sagupaan. Simula pa lamang ng pagsiklab ng digmaan noong Pebrero taong 2022, napasama na ang Yunakivka sa mga unang lugar na tinarget ng Russian forces. Sa unang araw pa lamang ng invasion, iniulat ang pagdaan ng mga convoy ng military vehicles ng Russia sa nasabing bayan, patungong Sumy City, kung saan naganap ang isa sa mga pinakamatitinding sagupaan ng unang linggo ng gyera. Hindi rin pinalampas ng mga Ruso ang lugar mula sa pag-ulan ng mortar fire at artilleriya, dahilan upang masira ang infrastruktura at mawalan ng buhay ang ilang mga sibilyan. Ngunit ang hindi inaasahan ng kalaban ay ang matibay na paninindigan ng mga lokal. Sa kabila ng sunod-sunod na pambobomba, kabilang ang direktang pagwasak ng kindergarten ng bayan, tumanggi ang karamihan sa mga residente na lumikas. Sa halip, mabilis silang nagtayo ng mga underground shelter, nagtago sa mga ito araw-araw habang nagpapatuloy sa buhay. Ang mga bata ay nagsimulang mag-aral sa pamamagitan ng remote learning, habang ang mga magulang ay sama-samang lumilikha ng paraan upang makapag-survive sa araw-araw. Hindi kami aalis, ito ang aming tahanan, ayon sa isang residenteng babae na tinukoy lamang bilang Oksana sa isang panayam ng lokal na media. Sa paglipas ng panahon, humantong rin sa pananakop ang Russia sa ilang bahagi ng Yunakivka, dahilan upang mapasama ito sa tinatawag na gray zone, isang lugar na aktibong pinagtatalunan at hindi ganap na kontrolado ng alinmang panig. Ayon sa updated na military maps ng Deep State, bahagi ng bayang ito ay nasa ilalim ng okupasyon ng Russian forces, habang ang natitirang bahagi ay nananatiling pinaglalabanan. Ito ang naglalagay sa lugar sa gitna ng patuloy na tensyon at banta ng mas malawakang opensiba. Ngunit hindi rin tumitigil ang Ukraine sa kanilang pagbawi ng teritoryo.
Sa pinakahuling military briefing na isinagawa ni Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, isiniwalat niyang ang mga unit ng Ukraine ay nakapag-advance ng hanggang 700 metro sa iba't ibang bahagi ng frontline, kabilang na ang mga palibot ng Yunakivka. "We are stabilizing the line. The buffer zone they tried to build is shrinking," ani Syrskyi. Ang mga lugar gaya ng Oleksivka at mismong Andriivka ay tinukoy din bilang bahagi ng estrategikong linya ng operasyon. Ayon sa karadagdag na payahagang ng Ukrainian commander, agresibo pa rin ang Russia sa pagtamkang panatilihin ang kanilang buffer zone. Patuloy ang kanilang pagsalakay sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes at panganganyon sa paligid ng Yunakivka. Subalit, ayon sa kanya, napapanatili ng Ukraine ang kontrol sa maraming bahagi ng linya at unti-unting lumiliit ang puwang na hawak ng Russia sa rehiyon. Bukod sa taktikang pangmilitar, isa rin sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang loob ng mga tropa ng Ukraine ay ang bagong pamumuno sa Sumy Front. Si Brigadier General Oleg Apostol ang naitalaga bilang bagong commander ng Airborne Assault Forces ng Ukraine noong 3 ng Hunyo. At ngayon ay nangunguna sa operasyon sa Sumy Region. Isa siyang veterano na nagtapos mula sa Ukrainian Army Academy noong taong 2008 na may espesyalisasyon sa combat management ng mga air mobile unit. Mula pa noong pagsiklab ng digmaan sa silangang Ukraine noong 2014, aktibo na siyang bahagi ng mga pangunahing operasyong militar. Kilala sa kanyang pagiging epektibo at mabilis magdesisyon, si Apostol ay pinaranalan ng titulong Hero of Ukraine at tumanggap din ng Order of the Golden Star, isang pagkilala sa natatanging tapang at serbisyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umaasa ang militar ng Ukraine na muling makakamit ang mga kritikal na tagumpay, partikular sa lugar ng Yunakivka. Maging ang karaniwang sundalo ay nagpapakita ng kumpiyansa sa bagong liderato. Mas disiplinado ang operasyon ngayon, pahayag ni Sergeant Vitali, isa sa mga miyembro ng 225th Regiment na kasalukuyang nasa Sumy Front. May malinaw na utos, malinaw na layunin, at malinaw din kung bakit kami lumalaban. Hindi ito simpleng labanan lang ng bala, labanan ito ng prinsipyo. Hindi maikakailang lalong tumitindi ang interes ng Rusya sa Sumy Oblast. Ayon sa mga ulat mula sa The New York Times, mahigit sa 100 mga pamayanan ang napasakamay ng Rusya sa nakaraang buwan at tinatayang higit sa 50,000 sundalo ng Rusya ang nakapwesto malapit sa border ng Sumy. Bilang tugon, napilitan ang Ukraine na lumikas ng mahigit sa 56,000 sibilyan mula sa mga posibleng conflict zones upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, ayon sa karagdagang ulat mula sa Deep State Channel, ang bahagi ng Yunakivka ay nananatiling nasa aktibong combat status. Ang mga kagubatan sa paligid nito, partikular sa silangan patungong Sadki, ay sinusubukan ng Russia na gawing lugar para sa pagtitipon at portipikasyon. Kapag nakapagtayo sila ng entrenchment dyan, magiging napakahirap silang alisin. Ayon sa isang Ukrainian analyst, kaya't lalong naging mahalaga ang misyon ng Ukraine sa Yunakivka. Ang kontrol sa bayang ito ay hindi lamang ukol sa teritoryo. Isa itong simbolo ng paglaban ng ordinaryong mamamayan, ng tibay ng lokal na komunidad at ng estratehikong panalo laban sa agresyon ng isang mas malaking puwersa. Sa susunod na mga araw, inaasahan ang paglulunsad ng full-scale assault ng Ukraine sa Yunakivka. Nagsimula na ang mga posisyon at preparasyon at batay sa mga kilos ng puwersang Russian, batid na rin ng kalaban ang kahalagahan ng lugar. Ito ay magiging isa na namang malaking pagsubok sa determinasyon ng Ukraine. Ngunit kung pagbabatayan ang kasaysayan ng kanilang pagbangon mula sa Sumy hanggang Andriivka, malinaw ang mensahe. Hindi sila uurong. Sa mata ng mga strategist at military analysts, iisa ang konklusyon. Ang Sumy Oblast ay hindi lamang isang lugar sa mapa, isa itong sagisag, isang palatandaan ng tapang at higit pa rito, isang sandigan ng buong kampanyang militar ng Ukraine laban sa isang dambuhalang kalaban. Mula pa sa unang araw ng full-scale invasion ng Rusya noong Pebrero taong 2022, ang Sumy ay naging sentro ng atensyon. Sa parehong araw,
Ika-24 ng Pebrero, dumaan ang mga kulum ng armored vehicles ng Russia sa mga bayan nito patungong Kyiv. Layuning pasukuin ang kabisera ng Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Subalit sa hindi inaasahan ng marami, sinalubong sila ng mabangis na depensa ng mga sundalo at sibilyan ng Sumy. Ilang araw matapos ang pagsalakay, lumaganap ang mga ulat ng mga ambush operation. Mga armadong sibilyan at reservists na ginamit ang kanilang kaalaman sa mga kakalsadahan upang guluhin ang mga kulum ng sasakyang militar ng Russia. Ginamit namin ang lupa naming parang barmas, ani Andriy, isang retiradong sundalo na muling tumulong sa pagtatanggol ng Sumy. Alam namin kung saan sila babagal, kung saan kami pwedeng magtago, kung saan sila magiging vulnerable. Doon kami umatake. Dahil sa matinding paninindigan ng mga taga-Sumy, napilitan ang mga puwersa ng Russia na umatras at humanap ng alternatibong ruta. Isang pagbabago ng plano na nagpatigil sa inaasahan nilang mabilisang pagsakop sa Ukraine. Ang kabiguan na iyon ang naging unang malakas na dagok sa estratehiya ni Vladimir Putin. At siya ring nagbigay inspirasyon sa buong bansa. Ito rin ang nagbukas ng mata ng mundo sa tunay na lakas at determinasyon ng Ukraine. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto mula sa iba't ibang think tank sa Europa at Amerika, kung bumagsak ang Sumy noon, malamang ay sumunod agad ang Kyiv. Kung natupad iyon, marahil ay hindi na rin nagkaroon ng sapat na oras ang international community upang magbigay ng suporta. Kung natalo sila sa Sumy, baka wala tayong panahon para magdesisyon kung tutulungan ba natin sila, ayon kay Lieutenant General Thomas Reynolds, isang retiradong opisyal ng US Army. Pero dahil pinakita nilang kaya nilang lumaban, lalo kaming nagnanais tumulong. At iyon nga ang nangyari. Sa sumunod na mamalinggo, matapos ang kabiguan ng Russia sa Sumy, sunod-sunod ang dumating na tulong mula sa iba't ibang bansa, mula sa mga armas, vehicles, logistics, hanggang sa mga sanksyon laban sa Russia. Lahat ng ito ay bunga ng matagumpay na pagpigil ng Ukraine sa unang bugso ng pagsalakay. Ngunit higit pa sa pagiging simbolo ng unang tagumpay, ang Sumy ay naging estratehikong sentro para sa mga opensibang militar ng Ukraine. Noong nakaraang taon, ginamit ito bilang jump-off point para sa tinaguriang Kursk Offensive, kung saan tumawid ang ilang Ukrainian units sa border papasok ng Russia at nakakuha ng ilang teritoryo sa Kursk region. Walang Kursk Offensive kung walang kontrol sa Sumy, ayon sa isang ulat mula sa Defense Express. Ngunit ngayon, muli na namang sinisikap ng Russia na bawiin ang inisyal nilang kabiguan sa Sumy. Sa mga nakalipas sa linggo, tumaas ang bilang ng mga tropa ng Russia na nakadeploy sa hilagang bahagi ng oblast. Mahigit sa 50,000 sundalo ang naiulat na nagtipon sa border, habang ang mga sibilyan, mahigit sa 56,000 ay inilikas na para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Deep State Channel, may matinding labanan na nagaganap sa mga lugar gaya ng Yunakivka, Yablunivka at Novomykolaiivka. Sa mga lugar na ito, sinisikap ng Rusya na magtatag ng kontrol sa mga key positions bago umabante papasok ng lalawigan. Ang taktikang ito ay halos kapareho ng ginamit nila sa Donbas, dahan-dahang pag-ukit ng teritoryo habang pinapalibutan ang mga posisyon ng Ukraine. Partikular na binigyang diin ng mga Ukrainian military analysts ang lugar sa paligid ng Loknia, isang makakapal na kagubatan sa silangang bahagi ng Sumy. Ayon sa kanilang assessment, sinusubukan ng Rusya na magtatag ng forward operating base sa lugar na ito gamit ang natural na terrain bilang cover at advantage. Kung makapagtayo sila ng matibay na posisyon doon, magiging halos imposible na silang paalisin. Babala ni Colonel Ihor Dobrovolsky ng Ukrainian Armed Forces. Ang dislodging operation sa gubat ay isa sa pinakamapanganib at pinakakomplikadong military missions. Dahil dito, mas lalong naging critical ang bawat galaw ng Ukraine sa Sumy front. Hindi na lamang ito usapin ng depensa, kundi ng paglilimita sa posibilidad na magamit ng Russia ang mga border areas bilang launching pad para sa malawakang opensiba.
Tulad ng Andriivka at Yunakivka, bawat maliit na bayan na nananatili sa ilalim ng Ukrainian control ay parang balakid sa inaasam na pag-usad ng Russia. Sa loob ng halos 2 taon, pinatunayan ng Sumy na ito ay hindi basta lugar na madaling pasukin at sakupin. Sa halip, ito ay naging simbolo ng lakas ng loob at tapang ng mga Ukrainian, mula sa mga ordinaryong mamamayan na nagtatayo ng barikada gamit ang gulong ng traktor, hanggang sa mga elite regiments tulad ng 225th na handang magsakripisyo ng buhay para sa kanilang bayan. Ang hinaharap ng digmaan ay maaaring nakasalalay sa mga lugar tulad ng Sumy. Hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyang labanan, kundi sa mensahe na ipinaparating nito sa buong mundo. Ang bawat araw na lumilipas na hindi nakakamit ng Russia ang kanilang layunin ay lalong nagpapabigat sa kanilang posisyon. Mas tumatagal ang giyera, mas lumalaki ang pressure kay Putin mula sa international community, sa kanyang sariling military leadership at maging sa loob ng kanyang bansa. Kaya't habang patuloy ang paghahanda ng Ukraine sa susunod nitong hakbang sa Sumy Front, malinaw ang pananaw ng marami. Ang digmaan ay malayo pa sa katapusan, ngunit bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay mahalaga. At sa mga kabundukan, kagubatan, at mga kalsadang nilalakaran ng mga sundalo sa Sumy, isinusulat ang mga pahina ng kasaysayan na maaaring tumukoy sa kinabukasan hindi lamang ng Ukraine, kundi ng buong Europa.